Ngayong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, isang kongresista nanawagan na makalaya na ang Pilipinas mula sa Pogo. Liderato naman ng Kamara, bukas na magsagawa ng mga pagdinig para makuha ang lahat ng panig hinggil sa naturang issue. Si Mela Lesmoras sa sentro ng Balita Live. Audrey, bukas si House Speaker Martin Romualdez na dinggin ang lahat ng panig ukol sa isyu ng Pogo. Sinabi niya ng pangunahan niya kanina ang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan dito sa Baraswain Church sa Malolos, Bulacan. Tayo bilang mga Pilipino sa makabagong panahon ay may tungkuling ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan. Hindi lamang laban sa mga mananakop, kundi hindi laban sa kahirapan, katiwalian at kawalan ng katarungan. Ito ang mensahe ni House Speaker Martin Romualdez nang pangunahan niya ang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan dito sa Baraswain Church sa Malolos, Bulacan. Makasaysayan ang lugar na ito dahil dito isinilang ang unang republika ng Pilipinas. Dito na itatag ang Kongreso at dito rin inihain at isinulat ang saligang batas ng Malolos na nagbigay daan sa ating kalayaan. Bukod kay Romualdez, nakiisa rin sa pagtitipon ang ilan pang kongresista at mga opisyal mula sa lokal na pamahalaan. Higit sa okasyon at pagdiriwang, ang araw na ito ng kalayaan ay simbolo ng ating pagkakabuklod at pagkakaisa. Ito rin ay panahon upang alalahanin ang mga sakripisyo at pagsisikap ng ating mga bayani na ipaglaban ang kalayaang tinasamasa natin ngayon. Sa isang panayam naman sa media, ibinahagi ni Speaker Romualdez na bukas nakatakda naman siyang makipagpulong kay Senate President Francis Escudero para talakayin ang direksyon ng Kongreso, lalo pat nalalapit na rin ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Siyempre yung priority legislative agenda at sa totoo lang po sa House of Representatives tapos na at pinasa natin lahat ng priority legislation ng ating mahal na presidente, lalo ng mga SONA measures at LEDAC. Pero siyempre may bagong leadership ngayon at baka may bagong priorities na i-recomendahin, so ipapakinggan natin po yun. Patungkol naman sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na pinababan na ng ilang kongresista dahil sa iba't ibang kontrobersya na iniuugnay rito. Sabi ng House Leader, we're opening to hearing all issues concerning the POGO. Alam mo naman, may proseso, idadaan din yan sa isang proseso, sa mga hearings. So, papakinggan natin lahat ng mga stakeholders kung ano mga posisyon nila dito. At doon natin titimbang kung anong dapat ang pinakamagandang gawin natin. Sa isang pahayag, una nang ipinanawagan ni House Committee on Dangerous Drugs Chair Robert Ace Barbers na ngayong Araw ng Kalayaan, sana'y lumaya na rin ang bansa mula sa Pogo at matigil na ang operasyon nito. Ang iba pang mambabatas, pagkamit din ng tunay na kalayaan ang hiling na manaig sa bansa. Nagpapasalamat naman tayo na our people ought to recognize the independence of the country, no? Pero the question is, are we truly independent? That's the question. Are we truly independent? I mean, I hope and pray that truly our country will really be recognized as a sovereign country and independent. Tayong mga Pilipino talagang dapat nating napag-aralan ang ating kasaysayan at ipaglaban ang ating tunay na kalayaan. Audrey, sa ngayon nga, inaabangan natin yung iba pang mga aktibidad ni House Speaker Martin Romualdez ngayong araw kasi naasahan natin na kasama nga siya sa mga aktibidad din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At bukas, aabangan nga din natin kung ano yung mga matatalakay nila ni Senate President Francis Escudero. Bukod pa sa legislative agenda ng pamahalaan ay kung matatalakay rin nila ang mahalagang issue ngayon. Audrey? Okay, sa panawagan ng House Speaker na makalaya na ang Pilipinas mula sa mga Pogo, ang ibig bang sabihin nito, Mela, hindi kontento ang Kongreso na sa pagsisiyasat, pag-iimbestiga at pagpapasara ng mga illegal na Pogo, kundi completely alisin na talaga ang Pogo sa ating bansa?
Audrey, actually, to be specific, no, si Congressman Robert Ace Barbers yung nananawagan nga na talagang mawakasan na yung operasyon nitong mga pogo sa bansa. Gayon din yung iba pang mambabatas, no, talagang marami nga sa Kamara yung nananawagan para iban na itong mga pogo. Pero sa panig naman ni Speaker Romualdez, talagang tiniyak niya na magkakaroon ng due process at papakinggan nila yung lahat ng panig dahil nga ang sinasabi nga, Audrey, no, kahapon kasi sa isang pahayag din ni Congressman Joey Salceda, ang sinasabi niya ay may tulong din o benepisyo sa ating ekonomiya itong mga pogo. Pero Audrey, yung mga legal na pogo. Kasi Audrey, we have to take note, no, itong mga nahuhuli, may mga ginagawang krimen at iba pang mga paglabag, ito yung mga illegal na pogo na talagang hindi nare-regulate ng pamahalaan. So may legal at may illegal. So ang sinasabi ni Congressman Joey Salceda na talagang may benepisyo sa ekonomiya, yung mga legal na pogo. So dahil magkakaiba yung panig ng mga kongresista tungkol nga sa issue ng pogo, ang gusto ni Speaker Romualdez ay talagang marinig lahat ng sides dito para nga makapag-come up sila kung ano nga yung pinakamagandang rekomendasyon o panukala na talagang isusulong nila ukol sa isyong ito. Audrey? Okay, maraming salamat, Mel Moras.